ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 5 katao napaulat na nasawi dahil sa bagyong Krising at Habagat. Maraming lugar sa Metro Manila binaha. Ilang LGU nagsuspinde na ng panghapong klase. Valenzuela to Malolos portion ng North-South Commuter Railway masasakyan na sa 2027. Pangulong Bongbong Marcos dumating na sa Amerika. Pagpapalakas ng kooperasyon sa ekonomiya at depensa isusulong. Sa MBC TV correspondents, drug den nabuwag sa Digo City, 6 arestado, higit 300 gramo ng shabu na kumpiska. Sa MBC TV Sports, laban ni Pacquiao at Barrios nauwi sa majority draw. At sa showbiz spotted, Thai BL stars na sina First Cow at Jung Dunk nagpakilig sa The Heart Killers fan meeting in Manila. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nakararanas ng malakas na buhos na ulan ang halos buong Metro Manila at karatig lalawigan dahil sa southwest monsoon o habagat na nagdulot ng matinding pagbaha. Sa pag-ikot ng DZRH News hanggang gutter deep ang baha sa ilang bahagi ng Taft Avenue, Cuneta Avenue, EDSA Corner Roas Boulevard sa Pasay City, gayon din sa EDSA Shaw Underpass, Bonnie Avenue sa Mandaluyong, ilang pangunahing pangkalsada sa lungsod ng Maynila at Camanava area. Base naman sa monitoring ng MMDA, gutter hanggang half a tire deep ang baha sa ilang lugar sa Mandaluyong, 6 sa lungsod ng Maynila, 3 sa Makati City, 2 sa Pasay City, 4 sa Quezon City at 1 sa Parañaque sa bahagi ng coastal intersection. Samantala, umakyat na sa 5 ang napaulat na nasawi habang nasa higit 800,000 na rin ang apektadong individual dahil sa mga pagulang dulot ng habagat at bagyong Krising. Nakataas pa rin ang red alert ng Office of Civil Defense o OCD sa patuloy na bantang iniwan ng mga pagulang ibinuhos ng bagyo. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Hindi muna magbababa ng red alert status ang Office of Civil Defense kahit na nitong Sabado pa nakalabas ang bagyong Krising. Paliwanag sa DZRH ni OCD Officer in Charge, Assistant Secretary Rafi Alejandro, papalapit pa kasi ang panibagong low pressure area na maaaring magpalakas ng hanging habagat. Huli itong damatan sa silangan, hilagang silangan ng Eastern Visayas sa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Kahit mababang chance na maging bagyo, sinabi ni Alejandro na maaaring palakasin ng LPA ang mga ulang banta naman sa mga saturated ng lupa o mga bayang sinilantana ng bagyong Krising. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pag-ulan, magkaroon lang siguro tayo ng break ng 1 o 2 araw at babalik na naman yung ulan. So kaya nga kami tuloy-tuloy pa rin siguro ang red alert. Ibig sabihin yung ating habang nagre-recover tayo kay Krising, tuloy-tuloy naman ang preparasyon natin dito sa parating. Nangangahulugan ng red alert ng agaran at tuloy-tuloy na emergency response. Katuwang ang mga duty officers sa NDRRMC mula sa iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng AFP at PNP. Samantala, sa pinakuling opisyal na report ng NDRRMC, 5 na ang napapaulap na nasawi sa nagdaang bagyo, kung saan 2 ang kumpirmado at tumadaan pa sa verifikasyon ng iba. 7 naman ang patuloy pang nawawala, habang 5 napaulap na sugatan. Bahagi ang mga ito ng higit sa 800,000 individual na apektado ng sama ng panahon, kung saan higit 20,000 ang nasa evacuation centers habang nagsilikas sa iba pang mga lugar ang mga natitira. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ihanda pa rin ang mga payong at bota dahil magpapatuloy ang masungit na panahon sa buong Luzon, Visayas at Hilagang Mindanao. Epekto ng lalong lumalakas na southwest monsoon. Pinag-iingat ang mga kababayan natin sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro sa banta ng monsoon rains o magdamagang ulan at mataas na posibilidad ng flash floods at landslide. Kaninang 10:45 ng umaga, muling naglabas ng orange rainfall warning ang Pag-asa dito sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Bulacan, kasama rin ng Pampanga, Zambales, Bataan at portions ng Batangas at Laguna. Mag-ingat po sa banta ng mapaminsalang ulan at pagbaha sa susunod na 2 oras. Malalakas na bugso ng ulan din ang mararanasan sa Ilocos, Benguet, Tarlac, gayon din sa Bulacan, Oriental Mindoro at halos buong Calabarzon. Samantala may panibagong low pressure area na nabuo sa eastern boundary ng ating area of responsibility. Kumikilos ito sa direksyong northwest. May katamtamang tsansa na maging bagyo at wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Simula bukas hanggang Huwebes, tinatayang magpapatuloy ang masungit na panahon sa buong Luzon pero mas malalakas na ulan ang inaasahan sa Kamaynilaan at kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Samantala, suspendido na ang mga panghapong klase sa Metro Manila at ilang lalawigan ngayong araw dahil sa sama ng panahon dala ng habagat. Narito ang mga lugar na suspendido ang pasok. Mula kinder hanggang senior high school sa Pasig City, Mandaluyong, Pateo at Pateros, habang suspendido naman sa lahat ng antas sa Marikina, Muntinlupa, Las Piñas, Pasay, Caloocan, Taguig, Parañaque, San Juan, Maynila, Quezon City, ngunit sa mga pampublikong paaralan lamang, habang sa Navotas at Valenzuela ay suspendido rin sa lahat ng antas, pampubliko at pribado. Suspendido rin ang pasok sa ilang lugar sa Cordillera Region, Batangas, Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Tarlac, Iloilo, La Union, probinsya ng Cavite at Zambales. Balita naman mula sa mga riles, 2 taon na lang ang hihintayin at magbubukas na sa mga commuter ang Valenzuela-Malolos portion ng North-South Commuter Railway o NSCR. Habang tuloy-tuloy naman ang mga improvements sa MRT3 sa deployment ng karagdagang Dalian trains mula China at pagdulunsad ng panibagong mode of payment. Kung ano yan, alamin sa balita ni Kyle Bulyas. Sa darating na 2027, masasakyan na ng publiko ang North-South Commuter Railway mula sa Valenzuela City hanggang sa Malolos, Bulacan. Yan ang tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon sa DZRH News kaugnay ng partial operability ng linya. Ayon kay Dizon, bagamat maayos na ang progreso ng konstruksyon ng NSCR, nananatili pa ring hamon dito ang right-of-way acquisition. Pero ito pong bago nating ginagawa ng Japan, Elevated. Yan. At dahil elevated yan, at dahil modernong trend na yan, malaki ang kailangan nating right of way. So, may poste kang itatayong ganon, tapos Sa taas lalapad malapad. ka Oo. sa taas. Pag lalapad ka sa taas, meron kang mga tatamaan. Yes. May mga tatamaan mga building. Halimbawa, sa mga masisikip na lugar tulad ng San Fernando, ng Angeles. May mga tatamaan dyan. Marami. Maraming tatamaan. Ito anya ang dahilan kung bakit sa tingin ni Dizon ay hindi kayang matapos ngayong 2028 ang buong linya ng NSCR na may 36 na istasyon mula Clark, Pampanga hanggang sa Calamba, Laguna. Sabi ni Dizon, posibleng matapos ito sa darating pang 2030 hanggang 2031. Sa kabila nito, tiniyak ni Dizon ang commitment para matapos agad ang mga malalaking proyekto na magpapabuti sa sektor ng public transportation. Matatanda ang lumarga na nitong nakaraang linggo ang unang set ng Dalian trains na binili ng pamahalaan sa China noon pang 2014. Mula sa 48 bagon ng Dalian trains, 9 na ang nakakabiyahe sa MRT3 habang posible naman ng patakbuhin ng 6 pang bagon sa susunod na linggo. Sabi ni Dizon, bibigyan niya lamang ng 1 taong deadline na matapos ang assessment at mapatakbo ang lahat ng Dalian trains. Bukod dito, pinag-aaralan din ang posibilidad na magamit ang ibang unit nito sa linya ng LRT1 at LRT2. Samantala, sa darating naman na Biyernes, magsasagawa ng pilot testing ng DOTR sa MRT3 para sa mas mabilis sa paraan ng pagbabayad ng pamasahe sa pakikipagtulungan niya ng GCash at RCBC. Meron silang ilalagay na carousel na
yung telepono mo, kung may GCash o Oo. may Maya o kung anong payment Ayun. Oo. platform, Tatapat lang. tatap mo na lang. Yung kamukha nung ginagawa mo sa Starbucks Opo, o sa 7-Eleven o Opo. saan man, di ba? Yung tatap mo na lang. Oo. Yun na ang pambayad mo at makakapasok ka na. Dahil pilot testing pa lamang ito, kabilang sa pag-aaralan ng kagawaran kung paano maa-apply rito ang mga diskwento para sa mga mag-aaral, senior citizen at PWD. Matatandang itinaas na sa 50% ang diskwento sa kanila, ngunit maaari lamang itong magamit sa pamamagitan ng pagbili ng single journey ticket. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inanunsyo naman at kinumpirma ni DOTR Secretary Vince Dizon sa DZRH na magkakaroon ng libreng sakay ngayong araw simula ngayong alas 12 para sa mga linya ng LRT1, LRT2 at MRT3. Magpo-provide din ng mga bus at truck galing Philippine Coast Guard at PPA o Philippine Ports Authority sa mga key areas para magbigay ng libreng sakay. Lumapag na si Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos para sa kanyang 3 araw na state visit kay US President Donald Trump. Ang pakay ng Pangulo, palakasin ang economic at defense partnership ng dalawang bansa. Gayon din ang ipinataw sa ating 20% na taripa. Ang mga detalye yahatid ni Leth Narciso. Alas 2:48 ng hapon, oras sa Estados Unidos, nang lumapag ang eroplanong sinakyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Joint Base Andrews sa Maryland. Sinalubong ang Pangulo ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez at US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Nasa Amerika si Pangulong Marcos para sa 3 araw na official visit sa imbitasyon ni US President Donald Trump. Pakay ng biyahe nito ang lalo pang pagpapalakas ng strategic partnership ng Pilipinas sa US, partikular sa larangan ng ekonomiya at seguridad. Sa press briefing, inilatag ni Ambassador Romualdez ang mga paksang tatalakay ng Pangulo sa kanyang pakikipagpulong doon. Kabilang dito ang Luzon Economic Corridor, ang tungkol sa 20% tariff na ipinataw ng Amerika sa Philippine exports at reaffirmation ng mga kasunduan na may kaugnayan sa EDCA, VFA at AFP Modernization Program. As far as the defense is concerned, that's an ongoing thing. We have a lot of continuing discussions on how we can tighten our relationship as far as security and defense is concerned. On the side of the economic part, obviously, we know that we're in the middle of some negotiations that are being conducted by Secretary Frederick Go, who's heading our team together with Secretary Roque. So hopefully, it will be a positive outcome. Bukod kay President Trump, may nakatakdang meeting si Pangulong Marcos kina State Secretary Marco Rubio, Defense Secretary Pete Hegseth at mga negosyante sa Amerika. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng boxing, nauwi sa draw ang laban ni pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao kontra sa American boxer na si Mario Barrios. Dahil dito nananatili sa kamay ni Barrios ang WBC welterweight title. Ang naging laban, balikan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Nanatiling kampiyon ng WBC welterweight title holder na si Mario Barrios matapos ang 12-round fight kontra sa 46-year-old boxing legend na si Manny Pacquiao na nagwakas sa majority draw sa MGM Grand Arena sa Las Vegas nitong linggo. Isang hurado ang pumabor kay Barrios habang 2 ang humatol ng draw. Mabilis ang simula ni Pacquiao kung saan ito ipinakita ang kanyang kilalang bilis at sunod-sunod na combinations. Habang ginamit naman ni Barrios ang kanyang jab upang panatilihing malayo ang pambansang kamao sa unang mga round. Pagsapit ng round 2, mas maraming suntok ang ibinato ni Barrios mula sa ulo at katawan ni Pacquiao. Habang lumalalim ang laban, bumaba ang work rate ni Pacquiao at nakakuha ng kumpiyansang tumira si Barrios. Sa gitna ng laban, maraming jabs at body shots ang pinatama ni Barrios kay Pacquiao. Uminit ang aksyon sa round 10 kung saan nagpalitan ng malalakas na suntok ang dalawang boksingero. Sa round 11, mas inilapit ni Barrios ang laban at nakatama sa ulo ni Pacquiao.
Pero sa huling round, mas kumilos ang Pinoy boxer habang tila kinulang naman sa urgency si Barrios. Dahil sa mga score na 115-113 para kay Barrios at dalawang 114-114, idiniklara ang laban bilang majority draw na nagbigay daan kay Barrios upang manatiling kampyon. Dahil dito, kasalukuyang nasa 29 wins, 2 losses at 2 draw na ang record ni Barrios, habang ang 8th Division World Champion na si Pacquiao ay may 62 wins, 8 losses and 3 draws. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mainit pang balita, pasok sa mga tanggapan ng gobyerno, klase sa NCR at ilang panglalawigan kanselado. Epektibo yan na mamayang 1:00 ng hapon. Para sa mga detalye, balita mo yan, Miss Let Narciso. Miss Let. Karayan bunsod nga ng patuloy na mga pag-ulang dulot ng habagat, kanselado na ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas, Laguna, Bulacan, Pampanga, Zambales at Bataan, epektibo 1:00 ngayong tanghali. Batay ito sa inilabas na Memorandum Circular Number 88 ng Malacanang na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Binibigyang diin naman sa memorandum na tuloy pa rin ang serbisyo ng mga ahensyang may kinalaman sa disaster and emergency response. Ipinaubaya rin ng palasyo sa mga pamunuan ng mga pribadong kumpanya ang pagpapasya kung magsususpende rin ng pasok sa kanilang mga empleyado. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. 3 dam sa Luzon nagpakawala na ng tubig dahil sa mga pag-ulan. Sa MBC TV Global, tourist boat sa Vietnam tumaob dahil sa masungit na panahon. At sa Showbiz Spotted, balikan ang mainit na eksena sa The Heart Killers fan meet in Manila. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa kapapasok lamang ho na balita, sa patuloy pa rin nating monitoring level ng tubig sa Marikina River, nasa unang alarma na. Detalye ng balita, Edniel Parosa. Edniel. Well, itinaas na sa unang alarma ang sitwasyon dito sa Marikina River, partikular dito sa may Santo Niño Bridge na isang indicator ng pagtaas sa tubig sa ilog sa lungsod ng Marikina. 25 ng tanghali ay iniakyat na yung alarma na hudyat naman para sa ating mga kababayan na nakatira dito sa malapit sa ilog na maganda na para sa posibleng paglikas. Nandito tayo mula kanina pa, walang malakas na sirena kagaya ng usual, pero dumating na yung mga tauhan ng Philippine National Police, katuwang ang Philippine Red Cross at unti-unti nang pinapalis dito, UN, yung mga kababayan natin na nagpisto lang spectator na at nanonood ng sitwasyon dito sa ilog. Yung sitwasyon dito ay patuloy sa pagtaas at mabilis sa pagtaas ng sapagkat wala pang senyales na magpapatuloy yung o magkakaroon na ng pag-upa doon sa lakas kabuo sa ulan na kaninang umaga pa natin nararanasan. In fact, sa mga oras na ito ay madali pa rin ang kalangitan sa Marikina at babugso-bugso pa yung heavy rains na ating nararanasan. May mga informasyon din at situational reports tayo natatanggap na doon sa lalawigan ng Rizal ay malakas pa yung pag-ulan. At alam naman natin na dahil catch basin itong Marikina ng tubig na nanggagaling doon sa kabundukan ay maaari pang maging salik itong ulan dyan sa Rizal para sa patuloy na pagtaas ng tubig dito sa lungsod ng Marikina. Isang metro lamang yung pagitan ng first alarm doon sa second alarm. Naudyat naman ng preemptive evacuation para sa mga barangay na malapit dito sa ilog. Pero hindi na antay nito ng Marikina City Rescue at kapulisan. At ngayon ay unti-unti nang kiniklear itong tabing ilog at pinapakausapang magiging vendor na lisanin na itong critical na area ang sa gayon ay maging ligtas
ang kanilang mga kalagayan. Yung pinaka-park sa tabi, nitong Marikina River, sa may barangay Santo Niño, ay ataklaban na rin ng tubig ba. May nakita tayong mga barrier o hangganan dapat na kung saan na pwede maglakad yung mga tao. Maging ito ay inabot na ng tubig baha dito sa Marikina. Mabilis yung pagtaas, kulay brown at kitang-kita natin na ito yung epekto ng pagpapalalim at least nung nagdaang mga taon dito sa Marikina River na kahit malakas yung buhos ng ulan at malakas yung current ay hindi nito violently tinatangay yung mga malapit sa slope o yung pinakatabing ilog o yung hangganan itong ilog at hopefully ay maliban doon sa factor ng pagulan ay wala namang maapektuhang properties o ari-arian at lalo-lalo na buhay ng tao, mga residente natin dito sa siyudad ng Marikina. Papatuloy pa rin ang malakas na buhos ng ulan at we expect na magiging major factor pa rin ito dito sa patuloy pang pag-angat ng level ng ilog. Antay tayo ng further announcements pero bukas na yung mga evacuation centers ng Marikina. Kung not mistaken ay 30 plus evacuation centers ito na maaaring puntahan na ng ating mga kababayan in case man na sila ay nagharap ng kapanatagan sa kanilang mga kalagayan sa mga oras na ito. Live mula rito sa siyudad ng Marikina, ito si Edniel Parosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Nagpakawala na rin ng tubig ang tatlong pangunahing dam sa Central at Northern Luzon, bunsod ng monsoon rains na dala ng habagat. Ang mga bayan at barangay na apektado ng pagbubukas ng dam gates, binantayan ni Val Gonzalez. Alas 8 ngayong umaga nang i-anunsyo ng Pag-asa Weather Bureau ang halos sabay-sabay na pagpapakawala ng tubig sa 2 dam sa Northern Luzon at 1 dam sa Central Luzon. Kabilang sa mga dam na ito ay ang Ipo Dam sa Norsagaray, Bulacan. Ito ang dam na bahagi ng magkakaugnay na Angat Ipo Lamesa Water System. Sa report na inilabas ng Pag-asa Hydrometeorology Division, isang gate ng Ipo Dam ang binuksan ng 0.5 meters at nagpapakawala ng 65.7 cubic meters per second na volume ng tubig. Kabilang sa mga lugar na maring maapektuhan at magdulot ng baha ay ilang mga barangay sa bayan ng Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paumbong at maging sa bayan ng Hagonoy. 4 na gates naman ng Ambuklaw Dam ang binuksan ng 2 metro at nagpapakawala ng tubig na aabot sa 311.37 cubic meters per second. Kapag nagpatuloy ang ulan at saturated ng mga lupa, ay maring magati dito ng pagbaha sa barangay Ambuklaw na sakop ng bayan ng Bukod sa Benguet Province. Samantala, 6 na gates naman ng Binga Dam sa lalawigan pa rin ng Benguet ang ngayon ay bukas at may gate opening na 3.5 meters. Nagpapakawala ito ngayon ng tubig na 508.31 cubic meters per second. Kabilang sa mga lugar na maring makaranas ng epekto o pagtaas ng tubig ang bahagi ng 2 barangay sa bayan ng Itogon sa Benguet. Kabilang na ang barangay Dalupirip at barangay Tinongdan. Dahil dito ay pinag-iingat ng pamunuan ng Ipo, Ambuklaw at Binga Dam ang mga residenteng nakatira malapit sa kanilang mga pasilidad habang patuloy ang kanilang koordinasyon sa epekto ng iba't ibang o sa epekto nito sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DJ Ray Chona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Propaganda kung maituturing ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang inilabas na advisory ng China na may di umano'y security risk sa Pilipinas. Kung tutuusin niya raw, ang mga krimeng kinasasangkutan ng Chinese nationals ay pakana rin mismo ng kanilang kapwa mismo Chino. Nagbabalik si Edniel Parosa. Walang basihan ang abiso ng Chinese Ministry of Education hinggil sa umano'y security risk ng kanilang mga nationals dito sa Pilipinas. Yan ang sagot ng Philippine National Police matapos magbabalang Chinese government sa mga mag-aaral nitong lilipad para mag-aral sa bansa. Sa panayam sa Campo Crame, iginit ni Torre
na nasusolusyonan ng PNP ang mga malalaking kasong kinasasangkutan ng Chinese nationals. Sa katunayan ay marami nga umano sa mga ito ay kagagawa ng Chinese sa kapwa nila Chinese. Inilutang ng Top Cup na baka propaganda lamang ang naturang abiso. Ito naman natin kung sino nagsalita, di ba? So, there must be narratives, there must be some interest on that. Samantala, isinisi naman ni Torres sa mga tinawag niyang DDS ang mga naglulutangang misinformation kaugnay ng krimen sa bansa. Inihalimbawa ng general ang pagiging viral muli na nakitang bangkay sa Kawit, Cavite na nangyari pa pala noong 2022. Kung papansinin umano ang mga account ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon, sinabi ni Torres na pawang mga taga-suporta sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi nila, so, kami bumili with them. They are proud to be DDS. So, we call them on that. May nagpalabas yung pulis at saka yung Iranian na nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days of the waning days of Mr. Duterte's term. So, bakit nga pinapalabas nila na para bang nangyari kahapon naman? Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dapat naman umanong mapanagot sa batas ang mga endorser at kumpanya na nagsusulong ng illegal na online na sugal. Sa ilalim ng panukalang batas na isinusulong ni Senator Win Gatchalian na walang sasantuhin ng batas, mapa-artista, social media influencer man o e-wallet companies. Ang katwiran ng senador alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Isusulong ni Senador Sherwin Gatchalian ang isang panukalang batas na naglalayong parusahan ng mga kumpanya at mga personalidad na kaisa sa promotion ng illegal online gambling sa Pilipinas. Ayon kay Gatchalian, lahat ng mga kumpanya at mga endorsers ay dapat parusahan. Kabilang dito ang mga endorsers na celebrities, social media influencers, advertising companies at mga e-wallet apps na nag-iendorso ng illegal online gambling. Sa report ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na kanilang tinanggap na diskubring maraming mga influencer kabilang ang mga artista ang nag-iendorso ng illegal na online gambling at ang mga endorsers ay tumatanggap ng komisyon sa bawat taya ng mga taong nagsusugal online. Nauna nang naghain si Gatchalian ng panukalang batas upang maigpit na i-regulate ang online gambling. Sinuportahan ito ni Senator Jingo Estrada sa paniniwalang mas mainam na magpatupad ng maigpit na regulasyon sa legal na online gaming para maprotektahan ang mga user sa halip na total ban sa online sugal. Katwiran ni Estrada, kung ito ay nakarehistro sa Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR, ay dapat payagan mag-operate at ang tuluyang ipagbawal ay ang mga illegal. Ang gawin lang ay higpitan ng mga regulasyon at huwag hayaan na maka-access sa mga online gambling sites ang mga minor de edad. Dahil kung magkaroon ng total ban, naniniwala si Estrada na mag-underground lamang ang mga ito. Walang pinag-iba ito sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na tuluyang ipinagbawal, ngunit hanggang ngayon ay tuloy pa rin ang kanilang guerrilla operations. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nang dahil naman sa masamang panahon, tumaob ang isang tourist boat. Lulan ang nasa halos 50 katao kung saan 37 rito ang nasawi. Habang caught on cam naman ang sunog sa isang barko sa Indonesia, kuha mismo ng ilang pasaherong tumalon mula sa barko upang makaligtas. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Vietnam, 37 na ang kumpirmadong nasawi habang 5 naman ang pinaghahanap ng mga otoridad matapos tumaob ang isang tourist boat sa Halong Bay. Ayon sa mga otoridad, tumaob at sabay na lumubog ang Wonder Sea vessel dulot ng malakas na ulat at hangin sa lugar. May sakay ang naturang barko ng 48 pasahero at 5 crew members kung saan kabilang narito ang nasa 20 bata na bibisita lamang sa nasabing tourist spot mula sa Hanoi. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Prime Minister ng Vietnam na si Pham Minh Chinh sa mga naulilang pamilya at nangakong
ipagpapatuloy ng kanilang team ang search and rescue operation para sa mga nalalabi pang pasahero. Sa iba pang balita, umakyat na sa 5 ang nasawi sa sumiklab na sunog sa KM Barcelona BA ferry ship kahapon sa North Sulawesi Province, Indonesia. Agad namang rumesponde ang mga Indonesian Coast Guard matapos mamataan ng itim na usok na nanggagaling mula sa nasabing barko. Sakay nito ay nasa higit 200 pasahero habang hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng mga nakaligtas at kung sino pang nawawala na patuloy pa rin pinaghahanap. Habang nakuhanan pa ng video ng ilang survivor ang nasusunog na barko at may kitang tumatalon pa mula rito ang ilan pang mga pasahero. Samantala, hindi pa tukoy ng mga otoridad ang naging sanhi ng sunog. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi alintana ng somsom sa Dunjangs ang lamig ng panahon para iparamdam ang init ng kanilang pagmamahal para sa Thai BL lead stars ng inaabangan The Heart Killers fan meet in Manila dito sa UP Theater. Saktong 3:00 ng hapon, agad nagliyab ang buong teatro sa unang pagharap ng tambalang First Cow at nang muling nagbabalik Pinas na tambalang Jeongdunk. Bit-bit ang kanilang talento sa pag-awit at hindi matatawarang karisma halos magpulasan ng kanilang fandoms sa sobrang kilig. May pa-relay song at duet performances. Hindi rin nagpahuli ang THK Boys sa kanilang pangmalakasang pick-up lines. At natalo man sa kanilang telepathy game, mukhang in-enjoy na lang ng 4 ang kanilang TikTok dance punishment. Sa pagtatapos ng fan meet, taos-pusong nagpasalamat sina First at Kautong sa kanilang fellow somsoms na pinili silang makasama sa unang pagkakataon sa kabila ng buhos ng ulan. Si Jung hindi naman napigilang maging emosyonal sa bagamat maikli pero makabuluhang fan meet experience. Ang fans talaga nga namang pinaramdam ang init ng kanilang suporta sa kabila ng masungit na panahon. We always got you, don't mind them, okay? Please come back to us. Just come back to us. Filipino fans will accept you wholeheartedly, okay? Yung charm kasi nila, tapos grabe talaga sila mag-offer ng kilig, natural na natural sila magpakilig sa mga fans. Ang fan naman na si Miggy mula Paranaque nagsuot pa ng gown para sa espesyal na okasyong ito. Scoutang, sobrang cute kasi nila, tapos yung Jeongdunk, sobrang nakakatawa po sila. So ayun po yung dahilan kung bakit sobrang napamahal po sila sa akin. Ang The Heart Killers ay pinagbidahan ni First na gumanap bilang si Kant, isang tattoo artist at espiya na inutusang mag-imbestiga kina Kautong at Jung na gumanap bilang assassin brothers, kapalit ng malinis na criminal record. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik sa TNVS, hinihinalang third-party affair sa pagitan ng isang CEO at HR head nito. Huli kam sa isang concert. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pabor ang liderato ng Kamara sa panukalang magtayo ng karagdagang Disaster Response Center sa harap ng mga kalamidad na kinakaharap at inaasahang kakakaharapin pa ng bansa. Para kay House Speaker Martin Romualdez, isa na itong pangangailangan dahil na rin sa tumitinding banta ng climate change. Tinututukan yan ni Milky Rigunan. Napapanahon ang pagtatayo ng mas marami pang disaster response centers sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo at madalas dalawin ng bagyo ang Pilipinas. Suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng pananalasa na nagdaang bagyong Krising at patuloy na pag-ulan sanhi ng habagat. Ayon kay Romualdez, napapanahon na rin na maisabatas ang pambansang disaster strategy at permanenteng maisama sa pambansang budget ang pondo sa pagtatayo
pagtatayo ng disaster relief hubs sa iba't ibang panig ng bansa. Sabi ni Romualdez, ang Pilipinas ay isa sa mga disaster-prone countries at naharap pa ang ating bansa sa matinding epekto ng mga kalamidad sanhi ng climate change. Paliwanag pa ni Romualdez, ang pagtatayo ng mga disaster hubs at pagsasabatas ng mga preparedness protocols ay makatutulong sa kahandaan ng bansa sa pananalasa ng mga bagyo at iba pang uri ng kalamidad. Noong nakalipas na 19 Congress, si Romualdez ang may akda ng House Bill 13 na layuning bumuo ng Department of Disaster Resilience. Para sa MBC TV Network News, ako si Mil Gregunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 6 ang arestado sa ginawang pagsalakay sa isang drug den sa Digos City. Nasabat din sa operasyon ng higit 300 gramo ng shabu. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao del Sur. Himas riha sa kulungan ng 6 na sangkot sa iligal na droga matapos na aresto habang tinatayang 307 grams ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa ikinasang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 11 sa Barangay San Miguel, Digos City, Davao del Sur nitong Hulyo 19, 2025 bandang alas 6:55 ng gabi. Ayon sa report, pangunahing target na operasyon ay isang alias Brother, 37 anyos na tagapamahala ng naturang drug den. Naaresto siya matapos bintahan ng isang pakiti ng hinihinalang shabu ang isang undercover agent ng PDEA. Kabilang rin sa mga naaresto ay si alias Rodel na sinasabing empleyado ng drug den at 4 pang bisita sa lugar na nakilalang sina alias JC, Edelberto, Gerold at Maynard. Nasamsam din sa lugar ang 4 na pakiti na naglalaman ng hinihinalang shabu, iba't ibang drug paraphernalia at mark money na ginamit sa operasyon. Sa ngayon, naharap ang mga suspek sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malubha naman ang lagay ng isang magsasaka dito sa lalawigan ng Northern Samar nang tagayin sa liig ng suspect na nanggugulo sa barangay nang iteka niyang sawayin. Nangyaring insidente sa barangay Quezon, Mapanas, Northern Samar. Ayon sa ulat ng PNP, nasabing biktima na 52 taong gulang, nilapitan nito ang suspect na 73 taong gulang upang sawayin lang sana dahil sa panggugulo nito sa barangay. Naisang sana ng biktima na patagilin sa suspect sa ginagawang kaguluhan, ngunit imbis na magkinig, ang biktima ang nabalingan at bigla itong inatake ng itak ng suspect at napuruhan sa liig. Agad naman ay sinugod ang biktima sa Gamay District Hospital upang isailalim sa gamutan. Samantala, matapos sa nasabing insidente, ang suspect agad na tumakas dalang itak na ginamit sa pagtaga. Ngunit nahuli rin ito nang magsagawa ng hot pursuit operation ng mga pulis. Kinumpis kang itak na ginamit at kasalukuyang nakakulong na ang nasabing akusado at haharap sa karampatang kaso. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa halip na kilig, tila kaba ang hatid ng kiss cam moment na ito sa gitna ng Coldplay concert na ginanap sa Gillette Stadium sa Massachusetts, USA. Imbis kasi na sweet couple ang makunan, nagulat ang lahat nang mahagip sa screen ang di umano'y lihim na relasyon ng isang kilalang CEO at head ng Human Resources ng sarili nitong kumpanya. Ang eksenang pinagpiestahan sa social media, alamin sa report ni Arnold Herrera. From concert vibes to corporate controversy real quick. Lakas makateleserye ang isang viral kiss cam segment na ito na nakunan sa Coldplay concert, kung saan makikita sa audience ang CEO ng AI firm na astronomer na si Andy Byron na may tila kalabing-labing na isang babae. Ang problema, kinilalang babae bilang si Christine Cabot, ang human resources head ng kanyang kumpanya. Ang mas malaking problema, may asawa na si Byron. Sa naturang video, makikitang nakangiti at sweet na magkayakap ang dalawa habang nakikisingalong sa Coldplay concert. Ngunit tila nagkabulagaan ng lahat nang bumungad ang kanilang muka sa Jumbotron, na mas lalo pang naging issue nang biglang tumalikod si Cabot at nagtago si Byron sa likod ng barrier. Yeah. Oh, look at these two.
All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Hindi rin nakatulong ang pabirong komento ng Coldplay lead vocalist na si Chris Martin sa naging misteryosong aksyon ng dalawa. Ang mga netizen hindi napigilang tumaas ang kilay, lalo dahil tila mismong HR head pa ang pumalpak bilang role model ng professionalism at magandang work ethics. Kaugnay niyan, naghain ng formal na investigasyon ng Board of Directors ng astronomer habang pinag-leave muna si Byron mula sa kanyang pwesto. Kalaunay naghain na rin ng kanyang resignation si Byron habang mananatili namang interim CEO ang kanilang Chief Product Officer na si Pete DeJoy. Samantala, hindi rin nakaligtas sa ilang netizen ang tila raw pagbubura ni Megan Byron, asawa ni Andy, ng kanyang social media accounts. Nagdesisyon din ito na ituloy ang divorce at humingi ng sustento mula kay Andy. Muli rin itong ginamit ang kanyang maiden name na Meg Kerrigan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, nagtapos sa ika-4 na pwesto ang Alas Pilipinas Men sa ikalawang leg ng Southeast Asian Volleyball League sa Indonesia. Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Muling nabigo ang Alas Pilipinas Men na makaakyat sa podium matapos matalo sa Vietnam in 4 sets sa pagtatapos ng kanilang kampanya sa Southeast Asian Volleyball League Leg 2 nitong linggo sa Indonesia. Naipanalo ng Pilipinas ang set 2 sa pamamagitan ng matibay na depensa at opensa, pero natalo sa huling mga set dahil sa malakas na pagtatapos ng Vietnam. Tinapos ng Pilipinas ang tournament sa ika-4 na pwesto, taglay ang 1-3 record. Nanguna si Leo Ordiales para sa Alas Pilipinas sa set 4 sa pamamagitan ng magkasunod na puntos mula sa attack at block para sa maikling 8-7 na lamang. Subalit nakabawi ang Vietnam sa pamamagitan ni Tang Hai Nguyen at Ngoc Tuan Nguyen na nagbigay ng 12-9 na lamang. Tinapos ng Vietnam ang laban sa pamamagitan ng matinding run hanggang sa makuha ang match point mula sa middle attack ni Tan Hai Nguyen with 24-15. Isinara ni Hiep Pham ang laban sa pamamagitan ng isang matalas na push sa kanang bahagi na tuluyang nagpalumbok sa depensa ng Pilipinas. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC-TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Bago tayo magpaalam, ingat ho sa ating mga kababayan na bumibiyahe sa mga oras na ito. Malalim ho ang baha sa ilang mga pangunahing kalsada partner. Yes, Ngayon din, yung marami na ang suspension ng klase at yan ho ay sa anunsyo ng Malacanang simula ngayon na alauna ng hapon. So ingat po sa mga papauwi, huwag kalimutan na diretso na po sa inyong mga tahanan para iwas po tayo sa aksidente at sa aberya. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Ouyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.